Hi, kamusta po? Mike and Finland po nagbabalik. At pasensya na po kayo at ngayon lang ho tayo nakapag-vlog dahil sobra ho nating busy. At syempre, nag-birthday si Abby, nag-birthday si Alina, yun. Maraming ginawa, kaya yun. Sobrang busy at hindi tayo nakapag-upload. At ayun, pag-usapan ho natin yung regarding sa mga nag-message sa atin regarding sa kanilang mga visa. Especially yung mga family visa and then family ties visa and then the working visa. Maraming nag-chat sa atin or nag-message sa atin na Kuya Mike, Sir Mike, bakit po hindi po na-approve o hindi o na-deny po yung aking working visa? At meron namang iba, Kuya Mike, yung family visa pong in-apply namin ng aming pamilya ng aking asawa is na-deny po. Ano po kaya mga dahilan? Ngayon, ay na-deny, pending pala ang tawag. Ngayon, pag-usapan natin regarding muna doon sa working visa. Ito po ay kuro-kuro kaya thinking ko lang. Kumbaga parang teorya ko lang kung bakit marami na ang nadi-deny ngayon. Tingin ko hindi lang sa Pilipinas, sa lahat yan, sa lahat abroad, alam ko, hindi lang Pilipinas ang dinideny. Una, um, yung balita di talaga dito is talagang tumataas po yung unemployment rate dito. Kumbaga sa Tagalog, mas marami po na ngayon, tumataas na po yung mga walang trabaho dito sa Finland. Kaya ngayon, ang ginagawang hakbang ng gobyerno rito is dito na lang po muna kumuha ng kakulangan na manggagawa kaysa po kumuha po sa abroad. Yun po, tingin ko po isa rin yun sa dahilan kung bakit po yun nadi-deny yung ating mga nag-a-apply po ng working visa. Yun lang po ang aking ang parang tingin ko lang po. At pangalawa, yun syempre, inflation rate. Syempre, tumataas yung inflation rate dito, maraming siguro nagka-cut or nagtitipid yung gobyerno, marami silang mga expenses or anything. Siguro mga ganun siguro mga ganung dahilan. Maraming mga dahilan sila ngayon dito sa ano. At sa experience po namin dito ngayon, naghigpit talaga sila, nagtaas sila ng bilihin. Yun nga, start ng September, sobrang taas na ng bilihin, ramdam na talaga namin. Kaya siguro yun ang mga factor na yun, kaya siguro marami tayong mga kababayan o kaya yung mga nasa iba rin na bansa ng mga nadi-deny ang kanilang mga visa sa working visa. At yun, pag-usapan naman natin yung family visa. Sa family visa naman po, may mga nag-chat sa atin, Kuya Mike, bakit po ganito? Pending pa rin po until now yung aking aplikasyon. Ang lagi ko pong nire-reply po sa kanila is lagi pong i-double check yung mga inattach na dokumento doon sa Enter in Finland, and also pakitingnan po kung nag-email yung Migri sa kanila, baka po may hiningi pong mga additional na dokumento na kailangan pang i-attach o kailangan pang i-submit doon sa Enter in Finland. Saka ngayon, ipoproseso ng Enter in Finland yung inyong mga aplikasyon for family visa. At saka syempre po, ang pinapangambahan din po ngayon ng mga bagong aplikante po ngayon is yung panukala po ngayon dito ng gobyerno sa family ties visa na threshold income. Yun po, yung pagtaas po, pag-increase po ng threshold income. Kung kumaga, Tagalogin ho natin, yun po yung income ho nyo rito. Kung kayo po ay kukuha ng pamilya, kailangan po ma-reach nyo po yung hinihingi nilang income na matatagpuan nyo po sa migri.fi. Yun, yan po nyo makukuha nyo po yan. Hanapin nyo lang po yung website na yan na migri.fi. Makikita nyo po kung ano po yung bracket. Kasi may mga bracket po. Halimbawa, isa po yung asawa ninyo. Yun lang po kukunin nyo. Ayan po yung kailangan yung income. Kukunin nyo po yung asawa nyo, yung isa nyong anak, yung pangalawa nyong anak, yung pangatlo nyong anak, ito po ang kailangang income. Nandun po lahat sa migri.fi. Kaya po sa mga nagtatanong, Kuya Mike, magkano po ang kailangan kong income? Ito lang po ang kukunin ko. Depende po iyan sa dami po ng inyong, depende po iyan sa dami ng miyembro ng inyong pamilya na kukunin sa Pilipinas. Kaya po, doon po kayo magbe-base sa migri.fi. Doon nyo po lahat makikita yung kung magkano po yung equivalent o kaya yung bracket na kailangan nyong kitain sa isang buwan para po makuha nyo o kaya mabuhay nyo ang pamilya nyo rito sa Finland. Yun po. Kaya yun po, isa rin yun sa pinapangambahan ng mga nag-a-apply ng family ties visa dito sa Finland. Ayun ang mga update ngayon, kaya napa-upload tayo kasi syempre nakakapangamba nga naman syempre, um,
gusto lang naman natin na makarating yung pamilya natin tulad ng ginawa ko sa aking mga pamilya. At the same time, syempre, gusto natin magandang future para sa kanila. Kaya sa lahat po na nag-apply, working visa man yan, family visa man yan, don't lose hope po. Sabi nga na po ng mga Inglesero-Inglesera, huwag ho tayo mawawala ng pag-asa. Kaya ituloy-tuloy lang ho natin. Kung nandito na kayo sa Finland, kung kayo ay as sponsor, hanap kayo ng ng part-time job. Hanap kayo ng isa pang trabaho. Oo. Sabi ko nga sa inyo nung una pa lang na nag-apply ako sa aking pamilya sa mga anak, take the risk. Sabi ko nga, lang para sa akin ha, patay kung patay para lang makuha ko yung pamilya ko. Kaya ngayon, awa ng Panginoong Diyos, ayan po yung pinagpaguran ko, yung hirap ko, napakaganda na resulta dahil halos lahat sila nandito na. Yun, at the same time, nakakatanggap na rin kami ng benepisyo sa aking mga anak. Libre yung kanilang pag-aaral, libre si Abi mag-aral, si Alina, si Raprap, libre mag-aral, libre yung food nila, merong check-up every month, and then syempre, yung aking asawa nag-aaral na rin siya ngayon sa language ng Finnish. At the same time yun, makakakuha na rin siya ng allowance. This coming month, makakakuha na siya ng allowance. Kaya, sana maging katulad din namin kayo na huwag kayong mawawala ng pag-asa sa pag-apply ng inyong pamilya. Kasi sa una lang naman po yung mahihirapan kayo. At saka syempre, huwag kayong susuko. At syempre, um, pray hard. Sabi nga lang, pray hard, it's work. Kaya yun, lagi lang ho kayo magdadasal para po lalong lumakas po yung loob natin. Syempre, everyday yung inyong motivation natin, yun lang po yung may advice ko sa inyo. Yung motivation, pagtungkol sa pamilya, never give up. Kaya, ang lagi lang pong pinapalala ni Kuya Mike, put the God first. At yun lang pong update natin. Maraming salamat po. Say bye-bye na, Abunso. Bye-bye! Salamat po.